ikalawang pagkakataon sa buhay. Ang pinagpapasalamat ko ngayon kay God, yung binigyan ako ng second chance sa buhay. Binigyan ako ng isa pang pagkakataon and freedom. Hindi matatawarang suporta ng pamilya at mga kaibigan. Yung mga taong tinulungan ako, na nag-umpisa pa ako uli. Pero ngayon, kahit paano, nakabangon na uli, nakakabawi na. Kilalang-kilala ang pangalang Mark Andre Fernandez sa mundo ng showbiz. Hindi naman dahil sa sariling tatak, kundi dahil sikat na artista ang kanyang ama na si Rudy Fernandez at ang ina na si Alma Moreno. Kaya naman sa buong buhay niya, para siyang nasa aquarium na pinanonood ng lahat. Dalawang beses lang napaulat na na-rehab si Mark. Subalit iginit nito na hindi siya isang addict tulad ng ipinalalabas sa mga balita. Actually, galit din ako sa mga shabu na yan, cocaine. Galit ako dyan. Ano lang po, talagang marijuana na po ako nung araw. Ako masabi sa kanila, wag na wag silang hawak noon dahil masama sa health. Tapos maubos pera nila, walang may dudulot na maganda. Masabi ko, get high with God, not with drugs. Seek first the kingdom of the Lord and all shall be added unto you. Mas mag-enjoy sila sa toys kaysa sa vice. Mahigit isang taong nakulong si Mark Andre matapos na arestuhin sa Angeles, Pampanga dahil sa pagdadala ng marijuana. At para kay Mark, isang malaking bangungot ang kanyang naranasan sa loob. Yung buong trial process, yun yung pinaka talagang takot na takot ako. In layman's terms, yung eggs ko nandito for 1 year and 4 months. So yun yung experience na pinakamabigat para sa akin, yung natatakot ako. Pero sa awa ng Diyos, na-surpass namin po yun. Sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal at tulong ng pamilya at kaibigan, nalusutan ni Mark ang mabigat na pagsubok sa kanya. Paano ka nakabangon muli magmula dito sa matinding pagsubok na dumating sa buhay? Maraming prayers and salamat sa mga taong napakabait na tinulungan din talaga ako, katulad ni Claudine Barreto, ni Boss Vic Del Rosario, ni Jingo Estrada, si Vandolph, si Jen Quizon, si Jen Asnar. Ang dami yung mga taong tinulungan ako nung nag-umpisa pa ako uli. Pero ngayon, kahit paano, nakabangon na uli, nakakabawi na. Paano mo malalarawan yung pagmamahal na ipinakita mo habang nasunod ka ng tutan? Lalo-lalo na ng mother mo. Talagang puspusan, talagang sagad. Talagang sinusuportahan nila ako. Every week nandun sila. Tapos, words of encouragement, prayers. Yun po. Isa sa mga natutunan ni Mark sa loob ng bilangguan ay ang tanggalin ng pagdududa na maalpasan mo ang isang problema. Mas tumibay ang pananalig ni Mark habang siya ay nahaharap sa isang matinding pagsubok. Nung nasunod ka ba ng piitan, never ka nawalan ng pag-asa? Never. Alam ko, sasagutin yung prayer ko. I never doubted. Napasok kasi sa Bible eh. I stuck with that. It made me stronger. Tapos marami nagsasabi, Mark, mahina yung sinampang kaso sa'yo. Mali yung sinampang kaso sa'yo. Kasi ang sinampang kaso sa akin, section 7 lang, visiting. Kasi wala naman akong hawak po talaga nun eh. Sinampang po sa akin, transporting. Ang layo po sa akin nun. Wala akong hawak, paano magiging transporting yung kaso ko. Dapat visiting lang. So ang dami nagsasabi, nag-aabiso na, Mark, mahina yung kaso. Ganun. Tapos ang dami pang elements. Tapos ang dami pang ibang reason. Affidavit nila, magkaiba yung sinasabi nila sa statement nila nung kino-question na sila sa affidavit na nakasulat. Ang dami talaga. Technically, hindi ako nag-doubt. I stuck with my prayer. I was praying and praying. I just believed na makakalaya ako noon. It was just a matter of time kung kailan. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Sa ngayon ay inaani ni Mark ang mga sagot sa kanyang mga dasal. Ano ba yung mga pinagkakabala mo ngayon? Bale, napasali po ako sa probinsyano. Nagpapasalamat din po ako doon. Tapos may 2 pelikula po ako gagawin. Abangan po nila yan under Viva Films. Sa mundo pa rin ng show business ang binabalik-balikan ni Mark.
Ano yung masasabi mo natutunan mo sa father mo na si Rudy Fernandez nung nabubuhay pa siya? Ang natutunan ko sa kanya, lagi niyang hilig sabihin sa akin, mahalin mo ang trabaho mo para mahalin ka din ang trabaho mo. Yan yung paborito niya sabi sa akin dati. Kamusta na? Mabuti naman po. Patayin mo lahat ng kasama mo sa selda. Ano ho? Narinig mo ako. Hindi ka bingi. Bakit ho ano? Na-miss mo ba ang pag-artista? Ay, sobra. Talagang na-miss ko. Sobrang na-miss ko pati yung mga katrabaho ko na-miss ko, yung mga crew, staff, yung mga direktor na-miss ko. Everything about showbiz na-miss ko. Kaya laking pasalamat ko na eto magkakasama na po kami ulit. Mark, ano yung masasabi mo sa mga fans mo na walang tigil sa pagsuporta sa'yo? Ang masasabi ko sa kanila, mahal na mahal ko sila. Maraming salamat sa prayers na binigay nila sa akin. Asahan nila, gagawa ko ng maraming proyekto para sa kanila. At subaybayan nila ang Probinsyano at yung dalawang upcoming movies ko, subaybayan nila. Mahal na mahal ko kayo. I love you so much. Lahat tayo ay hindi makakaiwas sa mga problema na susubok sa ating katatagan. Malalaman rin natin na hindi pa katapusan ng mundo kapag nagpositibo ang isang tao sa HIV, tulad ng kaso ni Louie. At syempre, ang pinaka-the best na support group ay ang Diyos, na nakakalam kung paano natin lalampasan ang bawat na pagsubok na ibinibigay niya sa atin. Saan po naibigyan niyo ang espesyal pagtatanghala aming palatuntunan? Nakapagatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa ngalan pa rin po ni Racer Langit, ito po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit.